Ipikit ninyo ang inyong mga mata saglit at isipin ito. Nakatayo kayo sa gilid ng malawak na karagatan. Pakiramdam ninyo ay may maliit kayo pero konektado sa isang bagay na mas malaki. Yan ang kwento ng mga epikong istorya sa Biblia. Mga ordinaryong tao na nakakahanap ng kakaibang kapangyarihan. Alam ninyo, hindi lang ito mga kwento mula sa isang lumang libro. Ito ay mga salamin na nagpapakita ng potensyal sa loob ng bawat isa sa atin. Pakinggan ninyo. Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na parang pasan ninyo ang mundo? Parang nahaharap kayo sa imposibleng pagsubok. Yan mismo ang pinagdaanan nina Samson at Daniel. Si Samson, na may maalamat na buhok, ay nagtataglay ng lakas na kayang magpabagsak ng mga gusali. Ngayon, isipin natin si Daniel saglit. Inihagis sa yungib ng mga gutom na leon dahil sa kanyang matibay na pananampalataya. Naisip niyo ba ang takot na kanyang naramdaman? Pero may alam si Daniel na madalas nating nakakalimutan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa itaas. At nang dumating ang umaga, lumabas siyang ligtas, pinoprotektahan ng mismong kapangyarihang pinagkatiwalaan niya. Pag-usapan naman natin si Jonas. Ito ang taong literal na tumakas sa tawag ng Diyos. Naiintindihan niyo ba? Ilang beses na ba natin sinubukang iwasan ang ating layunin, ang ating tungkulin? Pero alam ninyo, ang plano ng Diyos ay may paraan para maabutan tayo. At nandyan din si Elias. Isang lupang tigang, isang pagharap sa mahuwad na propeta at apoy na bumabagsak mula sa langit. Mag-isang tumayo si Elias laban sa 450 na propeta ni Baal, nananawagan sa tunay na Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan. At talagang ipinakita niya. Nilamon ng apoy ang handog, ang altar, pati ang tubig sa paligid nito. Balikan natin ang simula. Isipin ang lawak ng kalawakan, walang laman at madilim. At pagkatapos, liwanag. Sa loob ng 6 na araw, nakita natin ang paglalahad ng isang obra maestra. Lupa, langit, dagat, halaman, hayop at sa huli tayo. Ngayon, isipin natin si Jesus sa disyerto. 40 araw na pag-ayuno at pagkatapos ay hinarap ang 3 tukso. Kapangyarihan, kayabangan, agarang kasyahan, pamilyar ba? Ito ang mga bagay na pinaglalabanan natin araw-araw. At pagkatapos ng pagkapako sa krus, bumaba si Jesus sa impyerno mismo. Naisip niyo ba? Ang sukdulang pag-ibig at pagtubos, pinalaya ang mga kaluluwang nakakulong, tinalo ang kamatayan. Ito ay isang malakas na paalala na kahit gaano kadilim ang mga bagay-bagay, ang liwanag ay laging makakahanap ng daan. Kaya makinig kayo, ang mga kwentong ito, hindi lang ito kasaysayan. Hindi lang ito mga aral, ito ay mga paanyaya. Mga paanyaya para sa atin na gamitin ang parehong kapangyarihan, ang parehong pananampalataya, ang parehong lakas ng loob. Kahit na naharap kayo sa sarili ninyong yub ng mga leon, tumatakas sa inyong layunin o nakatayong mag-isa laban sa napakalaking pagsubok, tandaan, mayroon kayong lakas sa loob ninyo na naghihintay lamang na mapalaya. Ang tanong, handa na ba kayong isulat ang sarili ninyong epikong kwento? Dahil, sinasabi ko sa inyo, naghihintay ang mundo sa pagsikat ng inyong liwanag. Kaya lumabas kayo, maging matapang, maging matapat, at hayaan ang inyong kwento na magbigay inspirasyon sa iba. Ito na ang inyong pagkakataon. Sulitin ito!